Ang nangyayari po after our hearings, bibirahin po kami niyan ng mga yung mga keyboard ano nila, yung mga trolls nila. On the sa mga kongs po, no, yesterday sa mga speeches po doon sa plenary, there was doon sa binitawang mga pahayag ni Vice President Duterte, sinasabi gross abuse of power, betrayal of the office she holds. We must act now, the House must take immediate action. Some people are viewing this as parang laying the ground for impeachment. Ano po ang masasabi ninyo dito? Normal po siguro na reaksyon ng House members yon under the leadership of Speaker Martin. Siyempre po, kami po yung direktang binibira din nila sa House of Representatives. So, kaya kami nandito dahil pinagtatanggol po namin tong bahay namin, tong House of Representatives. So, yung mga salita, yung mga nilabas na speech ni Speaker, siyempre nakaka-boost din po ng moral namin yon. Kasi ang nangyayari po after our hearings, bibirahin po kami niyan ng yung mga keyboard ano nila, yung mga trolls nila. Pero nakaka-boost po ng moral kasi pinakita lang po na the House must take action and the House is taking action right now. At ang number one na ginagawa po namin, yung is in aid of legislation, which is yan po ang bread and butter ng House of Representatives aside po sa paggawa ng batas. So lahat po ng ginagawa namin at gagawin, matagal na po namin inumpisan. Wala pa pong Quadcom, nag-umpisa na po sa mga hearings para mailabas po yung mga katiwalian na yan. Kung ano man yung dapat na gawin o syempre yung sa executive side, hindi naman namin control yun Ang nagagawa po namin is yung trabaho namin, which is yun yung ginagawa namin. Yun po ibig sabihin nung pag-take po ng action. And what we are doing now is already taking action, and it is a call to action. For me, I share and join the sentiments expressed by our colleagues yesterday in the plenary session. Bilang isang miyembro po ng House of Representatives, hindi naman natin gugustuhin ang yung ating leader through the House Speaker ay pagbabantaan po ang kanyang buhay. Remember, yung official po na nagpahayag ng actual death threats is the second highest public official of the land. And the threat was directed to the President, the First Lady, as well as the House Speaker. So, alangan naman hindi kami mag-react doon sa naging pahayag, no? Pagbabanta na po yun sa buhay. And yung mga ganun po, wala puwang yun sa ating pamahalaan. Remember, we are public officials. Paano tayo titiwalaan ng tao kung tayo mismo walang pakundangan na magbibigay ng mga death threats? Remember, Vice President po siya. And isa po siyang abogada. Alam niya po yung mga consequences when we utter the speeches and the statements. Dapat naman yung akma sa ating pong posisyon. So again, this is to share the sentiments of the House leaders who expressed their support to this administration, to our House Speaker, dahil hindi na po ito biro. Isa na po itong malaking banta sa ating demokrasya, sa ating pong kapayapaan. In addition lang, nakita naman natin kung gaano kasipag magtrabaho ang ating speaker. Nakita naman natin kung gaano kasipag magtrabaho ang Kongreso ngayon. Meron tayong Quadcom na nagtatrabaho kahit na break. Ngayon, sinimulan na yung Quintacom, no? At dire-diretso yung ating mga committee hearing sa pagbabalangkas ng batas. Pagdating naman ng weekend, nakikita naman natin, umiikot ang mga representante natin, sumasali sa BPSF, no? At nagbibigay ng suporta, tulong sa ating mamamayan.
At kaya nga, pag natatawa nga kami, pag sinasabi na ang pasok namin, mula Monday to Wednesday or Thursday, no? Pero ang hindi nakikita, kaming mga representante, umuwi rin kami sa aming mga distrito. At doon namin tinatanong, nagpapakita kami ng suporta sa aming mga kadistrito, nagbibigay kami ng tulong sa ating mga mamamayan, no? So, dito nakikita yung liderato ng ating napakasipag, no? At pinakamagaling, no, na speaker na si Speaker Martin Romualdez. So, nakakalungkot na merong mga ganitong klaseng pagbabanta, nakakalungkot na meron ganitong klaseng pag-threat sa buhay ng ating presidente, sa buhay ng ating First Lady, sa buhay ng ating speaker. So, natural lamang na ang Kongreso ay magsasama-sama upang ikondena yung ganitong klaseng mga gawain.